Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Robert Tolentino at shout out kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,901 hanggang 2,905. Si Han Sunny ay lubhang nababalisa. Kung pumunta si Chi Dong-glin sa bahay ni Mo na mag-isa para maghanap ng gulo, maiintindihan niya. Kung tutuusin, kabalbalan talaga na niloko siya ng pamilya ni Mo. Makatwiran na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon sa isang sandali. Ngunit kinuha din niya ang kanyang asawa at anak na babae upang makipagsapalaran na nagpagulo sa Aaron. Hindi ba maintindihan ni Chi Dong-glin ang agwat sa pagitan niya at ng pamilya Mo? Ano pa ang magagawa niya maliban sa paghahanap ng kamatayan? At ayon sa grapevine, malamang nasalakayin ng pamilya Mo ang pamilya Chi para sa kapakanan ni Carter Faye. Hindi ba niya ibinibigay ang kanyang asawa? Ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na. I'll give you a day off today. Don't let me know that you are still in the company. Aaron matapos, umalis sa opisina. Pagkatapos mapuyat buong gabi, talagang pagod si Chinlin. Ang kanyang mental at pisikal na lakas ay halos umabot sa limitasyon, ngunit nais niyang suportahan ang kanyang sarili. Kung tutuusin, marami pa siyang dapat harapin sa kumpanya, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Aaron, kailangan niyang umuwi para magpahinga. Walang makikinig, ngunit ang utos ng amo ay kailangang igalang. Pagkatapos umalis sa Fengchen, binalak ni Aaron na dumiretso sa tahanan ni Mo, ngunit anong posisyon ang kinuha niya? Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Mo ay hindi isang maliit na pamilya, at ngayon ay wala na siyang kinalaman sa pamilya Chi. Imposibleng makialam siya sa bagay na ito sa kadahilan ng hindi niya gusto ang kanyang mga mata. Kaya lang hindi niya pinapansin ang pamilya Mo. Inilabas ang telepono, inidial ng Aaron ang numero ni Yang Wanlin. Natutulog pa rin si Yang Wanlin, ngunit nang makita niya ang caller ID ni Aaron, nagising siya kaagad. Lauhan, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo kapag tumawag ka ng napakaaga? Tanong ni Yang Wanlin. Interesado ka bang pumunta sa Mo? Tanong ni Aaron. Natigilan sandali si Yang Wanlin, pamilya Mo. Mayroon bang anumang sama ng loob sa pagitan ng Aaron at Mo family? Ngayon na ang pamilya Yang at ang pamilya Wang ay nasa estado ng pagbabago, tiyak na hindi magandang bagay para sa pamilya Yang na pukawin ang pamilya Mo sa oras na ito. Ngunit 3,000 bibig, Yang Wanlin ay hindi madaling tumanggi. Hintayin mo ako, magsuot ka ng damit at maghilamos ka muna. Natapos si Yang Wanlin at ibinaba ang tawag. Pagkatapos bumangon, hindi naghugas ng mukha si Yang Wanlin, ngunit pumunta sa likod bahay ng Villa. Kadalasan sa oras na ito, si Yang Bin ay nagsasanay ng Tai Chi sa kanyang likod bahay, at walang sino man ang nangahas na abalahin siya. Lauzo, alam ni Yang Wanlin na ayaw ni Yang Bin na magambala sa oras na ito, ngunit wala siyang ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, kung gusto niyang tumugon sa Aaron sa pinakamaikling panahon, dapat niyang makuha ang mga tagubilin ni Yang Bin. Yang Wanlin, mas mapangahas ka ngayon. Ang lakas ng loob mong istorbohin ako sa oras na ito. Sabi ni Yang Bin na may malungkot na mukha. Lauzu, mayroon akong napakahalagang bagay, kung hindi, bigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako nang ahas na lumapit sa iyo, sabi ni Yang Wanlin. Nang makita ang ekspresyon ni Yang Wanlin, talagang nag-aalala siya. Parang hindi niya basta-basta nag-ambala. Sinabi ni Yang Bin, kung mayroon kang anumang bagay, sabihin mo lang. Kung mayroong ilang mga bagay na walang kabuluhan, hindi kita matitiis ngayon. Kanina lang tumawag si Aaron at tinanong ako kung interesado akong pumunta sa bahay ni Mo, sabi ni Yang Wanlin. Natigilan si Yang Bin at nanatiling nakapirming posisyon.
Pagkatapos ng 30 segundo, bumalik siya kay Yang Wanlin at nagtanong ng may dignidad, may sinabi ba siya tungkol dito? Hindi ako masyadong nagtanong. Pumunta lang ako para humingi ng payo sa iyo, sabi ni Yang Wanlin. Huminga ng malalim si Yang Bin. Biglang gustong pumunta ni Aaron sa bahay ni Mo at tawagan si Yang Wanlin. Ipinapakita nito na ang Aaron ay hindi tumatakbo para sa pakikipagtulungan. Hindi ito ang pinakamagandang oras para makipag-away sa pamilya Mo sa ngayon. Ngunit si Yang Bin ay matagal nang nawala ang hilig. Tila walang katotohanan at hindi kapani-pani walang makitungo sa dalawang pamilya sa isang pagkakataon. Pero paano niya malalaman ang resulta kung hindi niya susubukan? At Aaron maglakas loob na gawin ito, na siya ay dapat maging napakatiwala. Pumunta ka, sabi ni Yang Bin. Oo, tatawagan ko siya. Kasabay nito, mabilis na idinayal muli ni Yang Wanlin ang numero ni Aaron. Hindi tanga si Han Sanchen. Alam niyang hindi na makapaghintay si Yang Wanlin na ibaba ang telepono, hindi para magpalat ng damit at maghugas ng mukha, kundi humingi ng payo kay Yang Bin. Pagkatapos ng lahat, si Yang Bin lamang ang maaaring magpasya sa kasalukuyang pamilyang Yang. Paanong si Yang Wanlin ang magpapasya ng ganoong kalaking bagay ng mag-isa? Lauhan, handa na ako. Saan ako muling magkikita? Sabi ni Yang Wanlin. Hindi sinira ng Aaron si Yang Wanlin, ngunit sinabi kay Yang Wanlin ang kanyang address. Lao Zu, mayroon ka pa bang dapat ipaliwanag? Ibaba ang telepono, bago umalis, tinanong ni Yang Wanlin si Yang Bin. Maging flexible at bigyang importansya ang ugali ni Aaron. Ano man ang gusto niyang gawin, susubukan ng pamilyang Yang na suportahan siya. Sabi ni Yang Bin. Oo, pagkaalis ni Yang Wanlin, walang interes si Yang Bin sa Tai Chi. Umupo siya sa likod bahay na pavilion at pinag-isipan kung bakit pumunta ang Aaron sa bahay ni Mo. Sa oras na ito, pumunta si Song Yun sa likod ni Yang Bin at sinabing, hindi ka pa nakipagpustahan ng sobra sa isang tao. Sa pagkakataong ito, tataya ka ba ng sobra? Hindi matalino para sa pamilya Yang nasaktan ang dalawang pamilya ng sabay-sabay. Kung si Mo Wang at ang kanyang pamilya ay magkapit-bisig sa ganitong paraan, ito ay mamamatay sa pamilya Yang. Wala akong masyadong oras. Kung hindi ako gumawa ng isang malaking taya, natatakot ako na hindi ko makita ang pamilyang Yang na nakatayo sa ibabaw ng iba pang mga pamilya sa araw na ipinikit ko ang aking mga mata. Sinabi ni Yang Bin, noong nakaraan, hinamak ni Mo Wang at ng kanyang pamilya na magkapit-bisig dahil sa kanilang dignidad, ngunit sa pagkakataong ito, binigyan mo sila ng pagkakataong maging matuwid. Patuloy ni Song Yun. Natural na naunawaan ni Yang Bin na ang dahilan kung bakit ang tatlong pamilya ay hindi kailanman nagsanib-sanib sa isa't isa ay dahil walang sino man ang handang talikuran ang kanyang posisyon at walang nakahanap ng angkop na dahilan. Sa makatuwid, ang sitwasyon ng tripartite confrontation ay tatagal ng napakaraming taon, sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan ang Aaron. Ano sa tingin mo? Lumingon si Yang Bin at seryosong tumingin kay Song Yun. Sa isang malabong ngiti, mas alam ni Song Yun kaysa kay Yang Bin kung ano ang ibig sabihin ng malakas na Chunky Chanzi. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang Aaron, sino pa ang mapagkakatiwalaan? Syempre, ito ay sulit, at tiyak na may kakayahan siyang istorbohin ang buong Yanjing ng mag-isa, nakangiting sabi ni Song Yun. Pakinggan ang sabi ni Song Yun, si Yang Bin ay mas komportable, siya nga pala, taon-taon sa Wuji Summit, magkakaroon ng Apocalypse People. May balita na ba ngayong taon? Curious na tanong ni Yang Bin, kung tutusin, sa paunang yugto, ang mga taong hindi karapat-dapat sa Apocalypse ay lilito, sabi ni Song Yun. Malakas na tumanggaw si Yang Bin. Siya at si Song Yun ay naniniwala sa pagkakakilanlan ni Aaron, ngunit walang ganap na katotohanan. Napakalinaw ni Yang Bin. Maliban kung dumating ang Apocalypse, ang pagkakakilanlan ni Aaron. Matapos magkita sina Aaron at Yang Wanlin, nang walang anumang kalokohan, dumiretso sila sa pamilya Mo. Si Yang Wanlin, na nagmamaneho sa kotse, ay patuloy na tumitingin sa Aaron kasama si Yu Guang. Nakikita niya ang isang napakalinaw na pag-aalala sa mukha ni Aaron, na nagpapaisip sa kanya kung ano ang karapat-dapat sa pansin ni Aaron. Alam mo, pagkatapos niyang iwan ang pamilyang Han, ang lahat ng tungkol sa pamilyang Han ay walang kinalaman sa kanya, kaya't ang mga gawain ngayon ay walang kinalaman sa pamilyang Han, at si Yang Wanlin ay talagang walang maisip na ibang bagay na karapat-dapat sa pansin ni Aaron.
Lauhan, huminga tayo. Anong problema? Hindi maiwasan ni Yang Wanlin na tanungin si Aaron. Napakahirap ipaliwanag, at walang maniniwala dito. Aaron can only perfunctorily say, "My friend is in trouble," which is related to the Mo family. Kailangan mo lang akong dalhin sa Mo family. The rest of the matter depends on your choice. Alam ni Yang Wanlin ang ibig sabihin ng mga salita ni Aaron. Kung ayaw ng pamilyang Yang na masaktan ng direkta ang pamilya mo, maaari niyang alisin ang kanyang relasyon sa bagay na ito. Ngunit dahil pinayagan siya ni Yang Bin na dumating, ipinapakita nito na si Yang Bin ay gumawa ng psikolohikal na paghahanda upang harapin ang anumang resulta, kaya talagang imposibleng umatras si Yang Wanlin. Bukod dito, sa bagay na ito, maaaring magtatag ng mas matatag na revolusyonaryong damdamin sina Yang Wanlin at Aaron. Batay dito, hindi uurong si Yang Wanlin. What do you mean? What's the relationship between us? You're in trouble now. How can I stand by? Sabi ni Yang Wanlin. Sinabi ni Aaron sa malalim na boses, magmaneho ng mas mabilis. Gusto ni Yang Wanlin na itulak ang kanyang paa sa tangke ng gasolina. Sa oras na ito, wala siyang pakialam kung nagmamadali siya o hindi. Kalahating oras na simula nung dumating ako sa bahay ni Mo. Direktang hinarang ni Yang Wanlin ang sasakyan sa harap ng gate ng daong ng si Heyuan, at sinusubaybayan ang pinto ni Mo. Nakita niya ang emergency sa unang pagkakataon, at 10 mga security figure ang lumabas ng direkta mula sa courtyard. Bawal magpark dito. Magtaboy ka, baka bagsakan kita. Binyantaan ng pinuno si Yang Wanlin. Ang pangalan ko ay Yang Wanlin. Huwag maging mapagbigay ang iyong pamilya, mahinang sabi ni Yang Wanlin. Magkasing edad sina Mo Dafang at Yang Wanlin. Nagkikita sila noon sa Yanjing nightclubs. Ito ang taong pinakapamilyar ni Yang Wanlin sa pamilya Mo. Nang marinig ito ng pinuno ay kumunot ang noo niya. Hindi ba si Yang Wanlin ang iginagalang na young master ng pamilya Yang? Paano siya napunta sa pamilya Mo? At ang roll call upang mahanap si Mo Dafang, ay hindi dapat hanapin ang problema ni Mo Dafang. Kung binago ito noon, baka naiulat na niya ito, ngunit may mga espesyal na pangyayari ngayon, kaya kailangan niyang tumanggi. Hindi kanya makikita ngayon, let's talk about something another day. Sabi ng pinuno, hoy, ano ka ba? Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Hindi mo naman kilala kung sino ako diba? Sinabi ni Yang Wanlin na hindi nasisiyahan. Ang pamilya ni Yang at ang pamilya ni Mo ay naging kakumpetensya sa loob ng maraming taon, ngunit wala talagang napunit ang kanilang mga mukha sa mesa. Bilang isang maliit na security guard, hindi sila nang ahas na saktan si Yang Wanlin, kaya't masasabi lamang nila, Young Master Yang, talagang hindi maginhawa para sa pamilya ni Mo na tretuhin ang mga bisita ngayon. Mangyaring bumalik. Sasabihin ko kay Young Master Mo na pumunta ka sa siya at makikipag-ugnayan siya sa iyo muli. Ilagay mo ang kalokohan ng nanay mo, hindi ako aalis ngayon. How dare you take me? Go and call Mo Dafang out. Sinabi ni Yang Wanlin sa isang mapagmataas at dominanteng paraan na para sa isang mayamang binata na tulad niya, hindi niya kailangang magpanggap. Siya ay gumaganap lamang ng kanyang sariling papel, na isang ganap na dominanteng anak. Kung ibang tao iyon, gagamit sana ng puwersa ang pinuno ng security team para palayain siya, ngunit ang kabilang partido ay si Yang Wanlin. Hindi siya naglakas loob na gawin ito ng basta-basta. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, ang kanyang kalaban ay nagsabi, pumunta upang ipaalam kay Moy, sabihin lamang na ang mga tao ng pamilya Yang ay nanggugulo, at tingnan kung paano niya ito hinahawakan. Oo, utos ng lalaki. Sa oras na ito, ibinulong ni Yang Wanlin kay Aaron, Lauhan, ang may-ari ng pamilya ni Mo ay hindi madaling magalit. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Tumanggaw si Han Sanchen. Alam ni Han Sanchen ang pagkakakilanlan ni Moy, at marami siyang narinig tungkol sa kanya. Noong 1980s, si Moy ay isang Daoist at may malaking impluwensya. Sinasabing mayroon siyang 10,000 tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Talagang isa siyang tyrant sa Yanjing. Pagkatapos ng maraming binyag, naging seryoso siyang negosyante. Ngunit sa kanyang puso, siya ay isang Daoist. Bukod dito, ang mga tauhan ng seguridad ng pamilya ni Mo ay minsan sa kalsada, at sila ay puno ng mga tulisan. Ang pagpasok sa pamilya Mo ay katumbas ng pagpasok sa lungga ng tigre,
na nangangailangan ng matinding tapang para sa mga ordinaryong tao, dahil malaki ang posibilidad na hindi na sila makalabas pagkapasok. Ngunit para sa Aaron, hindi ito problema. Kahit na mayroong 10,000 tao sa looban, hindi papansinin ang Aaron. Kung natatakot ka, pwede ka muna. Sabi ni Aaron, si Yang Wanlin ay talagang may kasalanan. Ang pakikitungo kay Moye ay parang pakikipag-chat kay Yan Wangay. Kung hindi siya mag-iingat, sasabihin niya kung kailan siya pupunta sa Huangquan Road. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi maaaring magpahiwatig si Yang Wanlin. Ano ba ang dapat kong katakutin? Hindi ba kailangan mo pa akong protektahan sa kritikal na sandali? Si Yang Wanlin ay nagpanggap na nakaka-relax. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Alam ng taong ito na wala siyang kakayahan, kaya't maaari lamang siyang humingi ng proteksyon. Maya-maya, lumabas ang lalaki at sinabi sa pinuno ng security team, sabi ni Moy walang makakakita sa iyo ngayon. Kung maglakas loob kang manggulo, lumaban ka ng diretso. Narinig ng security captain ang pangungusap na ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ngiti, hindi siya nang ahas na madaling masaktan si Yang Wanlin, ngunit may bibig si Moy, hindi masyadong mag-alala, Yang Wanlin, bibigyan kita ng huling pagkakataon na umalis, kung hindi, nanalo ako huwag maging maawin. Sa mga salitang ito, sabay na itinaas ng iba pang 9 na security guard ang kanilang manggas para makitang handa na silang kumilos. Natakot si Yang Wanlin nang hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang, ngunit makitang nakatayo pa rin ang Aaron, ito ay halos hindi matatag ang pag-iisip. Maaari kang pumunta kung may kakayahan ka hindi ako natatakot kay Yang Wanlin, sabi ni Yang Wanlin. Nang makita ng 10 security guard na napakainggit ni Yang Wanlin, ayaw nilang makipag-usap sa kanya nang walang kaparekan. Ngunit sa Aaron na naroroon, paano sila pinagbabantaan ng 10 taong ito? Ang huling resulta ay ang 10 taong ito ay nakahiga sa lupa at nananangis. Hindi nila maaaring managinip na mabubugbog sila ng isang bata sa kanilang buhay, ikaw. Sino ka tinakpan ng pinuno ng security team ang kanyang dibdib at hindi makapaniwalang tinanong si Aaron. Ngayon lang, si Yang Wanlin lang ang inaalala niya, pero hindi niya pinapansin ang Aaron. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang maliit na lalaki ay napakabangis sa pakikipaglaban at walang awa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!